Eto na yung kasunod ng aming Yas Water World Adventure dito sa Abu Dhabi. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. So ayun na nga mga mi, eto na yung promise ko sa inyo na itutuloy natin yung kadugtong ng kwento ko tungkol sa mga naranasan at ginawa namin dito sa Yas Water World. Nabanggit ko nga sa inyo kahapon pagkatapos ng pag-slide namin dun sa matarik na slide, parang feeling ko nakaramdam na ako ng pagkahilo dahil sa pagod sa kakaakyat na rin siguro. Tapos adrenaline at saka na rin sa sobrang init. Kaya naman napagdesisyonan namin nakakain na lang muna kami at magpapahinga. Pero bago nga yun, ayan, pumunta kami dito sa may lazy river para sana magpaanod na lang hanggang dun sa lugar na gusto namin puntahan. Medyo masakit na din kasi yung mga paa namin kasi ilang oras na din kami nakatapak at paikot-ikot sa iba't ibang slides. Dagdag pa nga doon yung sobrang init ng sahig kaya ayaw na sana naming maglakad pa ng malayo kaya naman kumuha na kami ng salbabida at sumakay na sa lazy river. Sobrang sarap sa pakiramdam mga mi na magpaanod lang kasi sa ganitong way nakapagpahinga nga ako at kahit papaano ay nabawasan yung pagod na nararamdaman namin at medyo nakabawi kami ng energy. Ang kaso mga mi, kung saan kami sumakay doon pala kami ibababa at akala pa naman namin hindi na kami maglalakad pa ng napakalayo papunta dun sa gusto naming puntahan na area. Kaya ayun, pagkatapos naming umikot at makapag-relax sa lazy river, bumalik din pala kami sa halos parehong lugar kung saan kami nagsimula at napatawa na nga lang talaga kami kasi akala namin may shortcut na kami pero wala pala. So pagkatapos nga namin sa lazy river, naglakad na kami at dumiretso na kami agad sa food court at umorder na nga lang si daddy ng pizza at ng mga chicken at ng fries at nang dumating na nga yung pagkain, talagang nag-enjoy talaga kaming kumain dahil lahat kami ay gutom na. After nun, siguro nagpahinga lang kami ng mga 30 minutes tapos naglakad-lakad na ulit kami at napadaan nga ulit kami dito sa wave pool kaya naman naglublob muna ulit kami dito. Habang nagsiswimming kami, nakita namin dun sa timer na magi-start na daw yung waves after a few minutes kaya nagstay na rin kami doon at naghintay. Dito, medyo nafe-feel ko na parang umu-okay na nga ako at nawawala na yung pagkahilo ko kaya mamaya ay pwede na kaming mag-slide ulit. And may mga nagtatanong nga din pala sa akin mga mi kung magkano daw ba yung entrance dito nung kami nasa around 300 dirhams per person yung binayaran namin. Pero syempre, nagbabago rin yon depende sa promo, season at kung saan kayo kukuha ng tickets kaya mas okay rin mag-check muna bago kayo pumunta para sure. Na-enjoy din naman namin yung wave pool pero umalis din kami agad kasi alas 5 na din ng hapon yan at kailangan na naming masulit yung ibang rides bago matapos yung araw. Hanggang alas 7 nga lang daw kasi yung water park kaya medyo nagmamadali na rin kami at sinulit na talaga namin yung natitirang oras. Kaya naman pagkatapos naming umalis sa wave pool, bumalik ulit kami doon sa area ng Bandits Village kasi marami pa kaming hindi nasusubukan doon. Sa dami ba naman ng slides at ng attraction sa lugar na yon, hindi talaga namin naikot lahat agad at hindi ko nga lang maalala kung ano yung pangalan ng slide na inakyat namin pero ang natatandaan ko, pwede siyang sakyan ng 4 na tao. Kaya naman sabay-sabay kaming sumakay at talagang nag-enjoy kami dito at nakakatuwa lang kasi mas masaya talaga kapag magkakasama kayo sa iisang ride. Natatawa na nga lang sa akin yung dalawang bata kasi daig pa nila ako. Sila tahimik lang sa ride ni hindi ko man lang narinig sumigaw o napahiyaw ng kaunti pero ako hindi ko talaga mapigilan lalo na kapag yung slide sobrang bilis o kaya naman yung may sudden drop na part. After ng isang slide, ayun, umakyat ulit kami para subukan naman yung iba. So ito namang sinubukan namin pangdalawahan at magka-partner naman si Ate Sam at Basti tapos kaming dalawa naman ni Daddy ang nasa isang salbabita. Dito nga mga mi, sumuko na talaga ako pagkatapos na itong slide namin na to kasi sobrang nahihilo na talaga ako at feeling ko nga noon anytime babagsak na ako kapag pinilit ko pa yung sarili ko. Kaya naman sinabi ko kina Daddy at sa mga bata na sila na lang muna yung mag-slide at mag-enjoy habang kaya pa nila. Tayo ko na rin kasing pilitin yung sarili ko dahil baka lalo lang akong mahilo. Kaya ayun, naghanap na lang ako ng bakanting bench at tumupo na nga muna ako para magpahinga at sabi ko nga sa kanila sulitin na nila yung oras nila dahil malapit na nga rin magsara yung water park. Sayang naman din kung hindi nila may enjoy yung natitira pang oras dahil nagpapahinga ako. Nasa 70 kabuuan na rides, slides at attractions nga daw yung meron dito sa Yas Water World at parang iilan pa nga lang yung nasubukan namin sa dami ng pagpipilian. Kahit nga almost 7 hours na kami nagstay
day dito, pakaramdam ko kulang pa rin yung oras para masubukan namin lahat ng mga rides at ng mga slides. Siguro, pagbalik namin sa Abu Dhabi ulit, pupunta ulit kami dito sa Yas Water World para subukan naman yung ibang mga slides na hindi namin nasubukan ngayon. So, ayan nga mga mi, nagpatuloy nga sila daddy at ang mga bata sa mga slides at sobrang nasulit nga nila yung natitirang oras at ang dami nga daw nilang slides na pinuntahan at game na game nga yung mga bata at parang wala nga silang kapaguran. And nung bandang mga 6:45 na nga, ayun, no choice, kailangan na naming lumabas at pumunta sa restroom para maligo at magpalit na. After nga naming makapagbihis, nagtingin na nga kami ng ref magnet dito pero wala akong nagustuhan kaya naman naalis na sana kami pero napadaan kami dito kung saan piniprint yung mga photo na kinuhanan nila kanina. At nakita nga namin yung mga letrato namin at pwede pala siyang ipagawa as ref magnet kaya naman yun na lang yung kinuha namin pandagdag sa mga collections ko sa ref magnet para sa bahay sa Pinas. Paglabas nga namin, nagmerienda muna kami dito sa may parkingan at kinain muna namin yung dala naming hopya kanina kasi medyo gutom na din kami at anong oras na nga rin to, parang nasa 7:30 na nga din yata yan. Habang kumakain nga kami mga mi, na-curious kami dito sa mga sasakyan na naka-hazard sa tabi kasi parang ito yata yung mga autonomous vehicles na gumagamit ng cameras at sensors para makabiyahe ng walang driver. Kasi punong-puno siya ng camera pero paglapit namin mga mi, nagulat kami kasi may nakaupo sa driver seat kaya mali pala kami ng akala. Mukhang may driver pa rin at parang ginagamit lang yung mga camera para sa ibang purpose or para sa isang special na system ng sasakyan. So anyway mga mi, bumiyahe na kami agad pa uwi at nakatulog nga yung dalawang bata sa sobrang pagod na din. Pagdating namin sa city, dumiretso agad kami dito sa may isang restaurant na malapit sa tirahan namin at dito na lang kami nag-decide na mag-dinner. Sa totoo lang mga mi, pagod na din talaga kami niyan kaya ayaw na namin bumiyahe pa ng malayo para lang makahanap ng makakainan at gusto na lang talaga namin yung malapit. Kaya naman itong restaurant na malapit na lang sa amin yung napili namin at sakto rin dahil gutom na ulit kami pagkatapos ng mahabang araw. Umorder lang kami ng paborito namin chicken charcoal at pinaghati-hati na nga lang namin to kasi yung isang buong manok yung in-order namin. At sa sobrang gutom talaga namin mga mi, naubos talaga namin lahat ng yon at walang natira kahit konti. Talagang nasulit naman namin yung buong araw namin sa Yas Water World kaya masaya naman yung mga bata. Yun lang, Momshi, masalama!